I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Good afternoon, Yusek. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon nung napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon, gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue to divert people's attention. Okay, yun nga. Sinunod ko po para matandaan ko. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At hindi rin po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig, Mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niya, nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pa mameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig, kundi po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni Senator Bato de la Rosa? Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So bilang senador, sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin, hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin tong diversionary tactic kung kaya naman po sagutin ng Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Sa ibang topic lang po, yung China's Ministry of Education, naglabas po sila ng advisory to students abroad or especially those na nag-aaral sa Philippines, warning that the security situation in the Philippines has been unstable recently with a surge in crimes targeting Chinese nationals. So ano po kaya ang reaction natin sa statement na to ng China na may problem sa security situation? Opo. Ang kanilang propaganda or rather advisory sa kanilang mga kababayan ay karapatan naman po nila. Obligasyon din naman po nilang pangalagaan ang kanilang mga kababayan. Pero as far as the government is concerned, alam po natin na ang crime rate sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa. Ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo at sa pamumuno na rin po ni General Nick Torre. Makikita po natin kung paano ba kabilis na tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na po na may concern tungkol sa mga krimen. At malalaman din po natin na nabawasan na po
or nawala ang mga EJK na bunsod ng war on drugs. Masasabi rin po natin na yung mga krimen na nagawa dahil sa Pogo ay nawala o nabawasan. At marami na rin pong Chinese na na-deport na mga Chinese na sinasabing gumagawa ng krimen sa Pilipinas. At kamakailan lamang po ay naging maganda po ang ranking natin dito sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa pananaw po ng China ay ganun, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. But does the Philippine government promises na yung mga Chinese nationals who are apprehensive na po because of the advisory ay they will be protected by the government? Kahit sino po, kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng proteksyon. Ed Kabagani, Daily Tribune. Hi, ma'am. Senator Kiko Pangilinan has filed a bill seeking to prohibit political dynasties in the country. What is the take of Palas on this proposal, given that Marcoses is considered one of the acknowledged political dynasty in the Philippines? And so the Dutertes on the opposition, nakikita po ba natin yung openness ng Pangulo to support the legislation of this proposed measure? I-define muna po nila talaga kung ano ba yung political dynasty dahil hindi naman po makakapagsang-ayon, hindi naman po umayaw ang Pangulo kung hindi pa po nababalangkas ng buo itong bill na to. At kailangan natin malaman kung ano mga provisions nito. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, there's a fierce debate online regarding the proposed measure by Senator Lacson. And the measure aims to penalize children who refuse to take care of their elderly parents. Others are saying that it's unfair that the state will pass on the responsibility of caring for the elderly to their children just because the state has been unable to provide for the needs of the aging population. So may we know the position of the palace on this? Unang-una, alamin natin yung provision dito. Bakit? Meron na po kasing provision sa Family Code, Article 194, kung saan isinasaad na yung magulang at mga anak, they should mutually support each other. Provided na po yan. Ang kaibahan na lamang po siguro dito ay maaaring gawing itong isang krimen dahil ipipinalize. Okay, so in other words, even before, kahit wala pa po sinasabi si Senator Lacson, ito na po ay provided na sa Family Code. Obligado po. Oblige po ang anak, oblige ang magulang na magsuportahan. We have to support each other. Now, at ang nakasabi po at sinasabi sa Family Code na dapat suportahan ng anak yung mga magulang na in need. Hindi naman po kailangang suportahan yung hindi nangangailangan na magulang. Okay? Now, pag ginawang krimen, so ulitin natin, kailangan natin makita yung provision. Dahil baka naman may kakayanan talaga ang anak na sumuporta. At in need ang magulang, tingnan po natin kung dapat nga gawin tong krimen. Dahil hindi naman po magiging krimen kung yung mga anak din naman ay in need. So depende po yan sa sitwasyon. So depende po yan sa magiging nilalaman ng bill na yan, para malaman natin kung mayroon bang basihan para gawing krimen ang isang anak na may kakayanan na sumuporta sa anak pero inabandona ang magulang. Kasi ang magulang na umabandona sa anak, alam natin may krimen yan. So, it may be considered na kapag yung magulang na hindi na kayang buhayin ang sarili, pero yung anak ay nandiyan at may kakayanan namang sumuporta, pero inabandona ang kanyang magulang, pwede naman talagang gawing krimen to. Pero still, sabi nga natin, alamin muna natin ang lahat ng provision. Pero ano po ang masasabi niyo doon sa ongoing criticisms ng publiko sa gobyerno patungkol sa umano'y failure ng
gobyerno to provide for the needs or bigyan ng mga benepisyo ang mga elderly for them to be able to fend for themselves kapag matanda na, yung mga magulang kapag matanda na sila at hindi na kailangan umasa sa suporta ng kanilang mga anak. Sa ating pagkakaalam, sa ngayon po ay marami din programa para sa mga senior citizens. Nandiyan po yung tinatawag sila na parte ng vulnerable sectors na talagang binibigyan ng prioridad na tulungan. Nandiyan na rin po yung sinasabi nating 50% discount sa MRT, LRT. So marami na pong programa sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na masasabi nating makakabuti po sa mga elderly. So hindi po rin naman titigil ang Pangulo na tulungan, mas dadagan pa ang mga ayuda para sa mga elderlies natin. So wag muna po siguro maging negatibo dahil at tingnan muna nila kung ano na ba ang nagawa ng administrasyon na ito para sa mga elders. Yun no, ganyan kagaling magsagot si Ivy Atty. Reyes. Nasaan ang Pangulo? Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga ang National Resource Operations Center o NROC ng DSWD sa Pasay City upang personal na makita ang ginagawang paghahanda ng mga pag-iimpake na ipapamahagi sa mga kababayan nating maaapektuhan ng tropical cyclone na Krising at southwest monsoon. Binigyang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbisita sa NROC upang personal na makita ang paghahanda ng gobyerno sa sama ng panahon. Nakatakda sana ang ating Pangulo na mag-inspect ngayong araw na ito sa North-South Commuter Railway Balagtas Station sa Bulacan. Sa report ng DSWD, nakahanda na ang 3 million boxes ng family food packs sa loob ng 934 storage hubs sa buong bansa. Habang nagpapatuloy naman ang pagbabalot ng mga food packs sa NROC sa Pasay City at sa Visayas Disaster Resource Center o VDRC sa Cebu. Mayroon namang 2.9 billion pesos worth of standby funds Katulad ng ating nabanggit, mayroon ng 2.9 billion na pesos worth of standby funds and stockpile ang DSWD. Kasama na dito ang mahigit 3 million family food packs at 28,307 ready-to-eat food packs at 334,794 non-food items. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos Jr. na magtayo ng maraming disaster response centers upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayang maaapektuhan ng sama ng panahon. Sa bagong Pilipinas, laging handa ang gobyerno, laging handa ang Pangulo upang siguraduhing ligtas at mayroong akses sa pagkain ang mga Pilipinong maaapektuhan ng bagyo. Para mas gawing simple at mabilis ang mga transaksyon sa government offices, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang launching ng bagong Pilipinas Serbisyo Hub at eGov.ph Super App ngayong araw. Ang Serbisyo Hub na matatagpuan sa San Juan City ay isang one-stop shop kung saan
pwede nang ma-process ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kahit walang gadget, pwedeng pumunta. Mga serbisyong hub ang mga ahensya gaya ng NBI, PSA, DFA, DSWD, PNP, Public Attorney's Office at Presidential Action Center at iba pa. Pwede ring mag-avail ng serbisyo hub ng medical assistance para sa mga gamot at hospital bills, burial assistance, legal counseling, pag-file ng complaint at marami pa. Dahil sa nais po ng Pangulo ay gawing mas mabilis at convenient ang pagproseso ng mga requirements. Di na kailangang bumiyahe ng malayo at maglipat-lipat ng tanggapan ng gobyerno kung mayroong lalakaring mga dokumento. Magkakaroon din ng serbisyong hub sa Visayas at Mindanao para palawikin pa ang one-stop shop service nito. Para naman sa mga kababayan natin na walang oras para pumunta sa government offices, mayroon ng eGov PH super app na aalalay sa inyo. Smartphone at internet lang ang kailangan at pwede na mag-renew ng driver's license, magbayad ng taxes at iba pang serbisyo. Hindi mo na kailangang mag-file ng leave o mag-absent para lang pumila. Di rin kailangang mag-alala tungkol sa maglagay sa mga fixers dahil lahat ay pwede nang gawin online. Magkaibang paraan ngunit iisang layunin. Ang wakasan ang mahabang pila sa mga tanggapan ng pamahalaan. May direktiba naman ang Pangulo sa DICT. Siguraduhin na tuloy-tuloy ang pasok ng government services sa eGov PH Super App at gawing regular ang updates at maintenance ng app para maiwasan ang downtime. Dahil sa bagong Pilipinas, easier and faster ang pagkuha ng frontline government services. Thank you very much, Sec. Rafael. Dumako naman tayo sa preparasyon para sa bagyo. Patuloy na tinututukan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga kababayan natin maapektuhan ng Tropical Cyclone Tising at ng Southwest Monsoon sa ilalim ng whole-of-government approach ng administrasyon. Sa karagdagang detalye hinggil sa preparasyon ng gobyerno sa sama ng panahon, makakasama natin ngayong araw si OCD spokesperson Junie Castillo. Magandang araw, Sir Junie. Magandang araw, Ma'am Claire. Magandang araw po sa Malacanang Press Corps. As an update po, dun sa ating mga paghahanda para sa dito sa nangyayaring bagyong Krising at saka sa pinalakas na habagat, ang ating pong NDRRMOC alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulo na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ang NDRRM Operation Center po ay naka-alerto na red alert na po simula kahapon, and even the previous days naka-blue alert na po tayo. Ibig sabihin po, lahat ng ating mga response capacities, lahat ng ating mga response personnel at saka yung mga preposition po na food and non-food items, nakahanda po itong ma-deploy. Ang ating din pong inter-agency coordinating cell po ay tuloy-tuloy po ang pagpaplano. In fact, even before pumasok sa PAR ang bagyong Krising ay nagsagawa na po ng pre-disaster risk assessment and scenario building. Dito po nakikita sa PIDRA kung ano yung mga lugar at saka ano yung mga pangangailangan at ng mga maapektuhang mga kababayan natin. Yung ating pong response cluster, ang nating National Response Cluster, ay patuloy din po na nakaantabay at saka tuloy-tuloy din po ang kanilang hahanda. In fact, as we speak right now, tuloy-tuloy po yung virtual EOC natin. Kasama po yung ating mga Office of the
civil defense regional offices at saka mga regional DRRM councils. Ganun din po yung ating mga activated na response clusters. We have 10 of them actually, logistics, tsaka yung iba-iba pong mga clusters pa, no, activated ito para po nakaantabay tayo kung ano man ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. And then just this morning po, nagkaroon ulit ng meeting ang ating Interagency Coordinating Cell at saka ang ating Pangulo naman po ay pumunta din, personal pong bumisita doon sa DSWD National Resource Operations Center para po mag-inspection po dun sa ating mga preposition goods. And not only that, even nationwide po ay naka-preposition na po tayo dun sa ating mga food and non-food items, mga family food packs, at saka sa nabanggit ko po kanina, yung ating mga response operations. In terms po of the reported damages, as of 9 a.m., meron na pong naitala na 75 or rather that's 7,500 families na apektado. These reports are coming from Mimaropa, Region 6, Region 7, and Region 12. But again, as we speak, itong numbers na ito are being updated. So I would be referring you for later dun sa ating ndrrmc.gov.ph dun sa ating dashboard para mas dun sa karagdagang update on those data. So yun lang po for now. I'll be ready to answer your questions. Harley Balbuena, PTV. Good afternoon po. Sir, kamusta po yung monitoring natin, particularly sa Region 2 kung saan po possible mag-landfall yung bagyong Chrissy? Opo, as we speak, naka-virtual EOC ngayon kasi naka-monitor tayo ang ating National DRRM Operations Center, pati na rin po itong mga regions sa northern Luzon. Pero just the same po, what we emphasize to our kababayans, hindi porket ang track ng ating bagyo ay nandun sa northern Luzon, ayun lang ang rehiyon at saka mga local DRRM councils na dapat maghanda. Right now, we are actually looking at the buong Pilipinas po, because itong bagyong Krising ay pinalalakas niya ang habagat. So meaning, ang binabantayan talaga natin ay yung baha, or rather the amount of rain na dadalhin nitong habagat at saka maaring magdulot ng mga pagbaha at saka mga landslide. In terms of to answer directly your questions, dito sa monitoring natin sa regions 1, 2, and 3, nagsagawa na po ng mga preemptive evacuations kahapon pa doon sa mga areas na direkta pong tatamaan through the memorandum of our DILG po, papunta sa ating mga local DRRM councils and offices. Follow-up lang, sir. Ano na po yung situation kaya ngayon ng Cagayan River at saka ng Magat Dam? Kasi dinefer po yata yung pagkapakawala ng tubig, pero dahil nga po possible mag-landfall later, baka po may ganong possible scenario. Yes, opo, kasama po yung sa scenario building ng pinag-usapan, although I don't have that exact data right now dun sa level. Pero nakaantabay po, including itong ating mga DOST Pag-asa at saka yung mga regional and local DRRM councils para po agarang magpalabas po ng mga abiso about this. Yun pong mga dun sa scenario building, ito pong mga kababayan natin who might be affected kung sakali nga po na may umapaw na rivers, hindi lang dito sa Cagayan, and in other areas also. So ito po yung mga kumbaga paunang inabisuhan na mag-preemptive evacuation. Next question. Is it clear? Thank you very much, Sir Junie Castillo. Thank you, ma'am. Christian Yusorias, Radyo sa Estrella. Good afternoon po, Yusek. In-announce po kanina ng DFA na ibinaba na sa Alert Level 2 yung sitwasyon ng mga Pilipino sa Iran. Meron po bang panibagong instruction or paalala po ang Pangulo sa mga kababayan natin doon? Opo, ito po ay base po sa assessment ng DFA, assessment based on the security assessment po ng DFA. Kaya po naibaba ang level sa Alert Level 2 at ngayon po ay ang sabi din po ng DMW ay allowed na rin po ang deployment ng mga returning workers. Pero yung mga may ban pa rin po doon sa employment ng mga bago pa lang po nakaka-hire. At tulad po rin ng dati. So still,
Ang direktiba po ng Pangulo ay kung ano po ang kakailanganin ng ating mga kababayan at hindi po mag-aakbili ang ating administrasyon na tumulong at bigyan sila ng pansin sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan. Leonardo. Galing ni Yusek. Hi, Yusek. Follow-up lang po on Senator Bato. Sabi niya po kahapon na hindi siya a-attend ng fourth SONA ni President kasi meron daw po siyang personal conflict or issues with some congressmen and officials from Malacanang. Meron po siyang quote dito here. Alangan namang pupunta ako doon ng nakasimangot. Pangit, di ba? May we have the palace's reaction. Okay lang naman po, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa mag-rely sa mga fake news peddlers. So sana kung di siya makarating ay mapakinggan niya. Correct. Thank you po. Hindi naman kawalan si Bato, no? Ano ngayon, kung di ka pupunta, so what?